Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako, grabe naman to si Senator Amy Marcos. Lantaran na talagang itinakwil na niya si Liza Marcos. As in, sa ngayong araw na to, pumalo ng 2.2 million views na ang bagong video ni Senator Amy Marcos kung saan ni-mention. May mga placards kasi doon at Senator Amy Marcos was asked to tell something sa mga pangalan doon, sa mga lugar. At ang nakakatawa lang kasi kung time na the placards na pangalan ay Liza Marcos, talagang sinabi niya, hindi naman namin kamag-anak yan. Oh my goodness! Boom! Sakit! Grabe si Senator Amy Marcos ngayon ha. Talagang ibinuhos na niya ang kanyang saloobin hinggil sa pamilya ng kanyang kapatid, including Sandro Marcos. Nako, eto kabibig pa. Grabe ang pasabog ni Kiko Barzaga kung saan kinasuhan ni BBM dahil inatake ni Kiko Barzaga ang Marcos administration at kumpirmado tanggal na sa Kongreso. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kabibig, kung ano ang iyong reaksyon hinggil sa mga latest trending news ngayon. Grabe. As in, mawiwindang ka sa mga ibinulgar, sa mga pasabog ng mga politiko. Parang ang showbiz world ba, napalitan na sa politics world, kung saan ang mga tao mas interesado sa nangyayari sa politics kumpara sa showbiz, mga kabibig. Kaya ito ang una nating pag-uusapan tungkol sa lantaran na pagtakwil ni Senator Amy Marcos kay Liza Marcos. Nakakahiya ito Grabe. Ito kabibigay. I-share ko sa inyo ang video ni Senator Amy Marcos. Wait for a while. Ito na. Pasensya na. Medyo mahina ang ating ngayon. Later muna itong si Kiko Barzaga. Ito na kabibig. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang Liza Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan, hindi ko naman ka-ano-ano. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Diyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH, siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ng turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na Hala, may script? pinadala sa atin. Hala, may script na pinadala? Hala. Ano ba naman yan? Senator Amy Marcos, may binulgar ka na naman tungkol sa Senado. May script palang pinadala na dapat ito yung i-follow nyo. Pati ba pagtanggal ni Chis Escudero, pagtanggal ni Marcoleta, may iskripto? Naku, yung ibang senador dyan. They follow the script. Sino ba ang nagbigay ng script? Sinabi ni Senator Amy Marcos, huwag tayong mag-follow sa script. Naku, nabulgar. Ang mga senador, binulgar kayo ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos is very vocal talaga. Kung ayaw niya, talagang ibubulgar niya. Ang tanong, sino ang nagbigay ng script? Anong klaseng script?
Naku, baka ang Duterte ha? Isali niyo sa mga script niyo again. Script na pinadala sa atin. Yung maliliit, huwag tayong didikit ako sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka-naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako, kabata-bata na, damay dito sa gulo. Oh. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Inasam-asam, pinagtrabaho, it means part ang budol doon. Part doon na meron kayong gagamitin. Or si Senator Amy Marcos talagang nagplano. Tapos maganda ang plano ng Senator Amy Marcos, pero itong si Bongbong Marcos lang talaga ang, you know, going to a different path. Kasi aramdam ko yung gusto ni Senator Amy Marcos na ibangon ang pangalang Marcos eh. Kaya plenano, pinaghandaan. Kasi gusto nila na mawala sa isip ng mga tao kung ano ang ginawa ng kailang ama. Pero mas lalo yatang naging tae ang pangalang Marcos. Sabi nga na Atty. Rowena Guanzon, wala nang Marcos makakaupo sa 2028. Si Sandro Marcos, sayang at nadungisan ang pangalan mo dahil kay Martin Romualdez. Sabi ni Rowena Guanzon. Masayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ka-ano-ano. Hindi ko naman kamag-anak yan. Agoy, hindi ko naman kamag-anak yan. Walang ka-ano. Grabe ka, Senator Amy Marcos. Ha? Parang kung ako si Liza Marcos, parang nasasaktan ako. Hindi ba ako parte ng pamilya Marcos? Hindi ko naman kamag-anak yan eh. Parang tinapo na lang. Naku, ang sakit naman yun, Liza Marcos. Tinapon ka na ni Senator Amy Marcos. Parang wala kang bearing. Parang ano ka ba, extra sa buhay at pamilya ng mga Marcos. Wow, ang sakit. Itinakwel si Madam Liza Marcos. Napakasakit, Kuya Bongbong. Yun kabibig, yun ang video ni Senator Amy Marcos. Saan pumalo ng milyones ang views mga kabibig. Saan ang video to ay bumalo din ng millions, no? Depende kung manood kayo at na-share nyo ba ang video. Eto na. Ang susunod nating pag-uusapan, itong post ni ano ba to? Kiko Barzaga. Ito grabe. Ito yung post ni Kiko Barzaga mga kabibig na pinag-uusapan ngayon kung saan Congressman Kiko Barzaga may posibleng maharap sa imprisonment and removal from Congress due to his public statements against Marcos administration. Diba, nabalita na itong si Kiko Barzaga ay posibleng mapatawan ng ethics complaint dahil sa mga pasabog ni Kiko Barzaga. Pero to the rescue naman si Senator Ruben Padilla kung saan sinabi ni Senator Ruben Padilla na rights naman niya ni Kiko Barzaga para magsalita sa kung ano ang gusto niyang ibahagi sa mga Pilipino because politicians are working for the Filipinos. Kung ano man impormasyon na pwedeng ibigay at malaman ng mga Pilipino, mas maganda, mas transparent. Pero ngayon, parang sino nag-post yung kabibig? Si Kiko Barzaga din ang nag-post, mga kabibig. Totoo kaya ito, mga kabibig? Yung iba kinakabahan, ay naku, kawawa naman si Kiko, si Meow Meow. Meow Meow talaga. Si Meow Meow talaga, mga kabibig. Yun talaga ang palaging. Si Mr. Meow Meow, mas, in fairness ha, ito mas tawag ito, mas nakahakot, no? Mas nakahakot si Kiko Barzaga ng maraming Ito nakabibigay, i-share ko sa inyo ha, kung ano pa ba ang, ito yung trending news ngayon.
Ito, wait muna, share ko muna kabibig. Wait muna. Share ko sa inyo ang nakita ko at ating babasahin. Ito na. Ito na yata ang sinasabi ni Kiko Barzaga. Yan. Parang gusto niyang magkaroon pa ng maraming kaso. Kiko Barzaga too eager over ethics case from Janet Garin. Yan ang post ni Janet Garin. Basahin natin kabibig ha. Basahin natin kung ano ang ibig sabihin yan. Okay. Kita nyo naman, di ba? Babasahin natin. Naku po, Kiko Barzaga, anong nangyari dong? Naku, yan na, sinasabi natin. Naku, basahin natin kabibig kung ano ang ibig sabihin yan. Okay. Ito na. House Deputy Speaker ang Iloilo City Representative Janet Garin said that Cavite Representative Francis Barzaga seems excited about the ethics complaint to be filed against him. Garin said it was Barzaga who told him about the ethics complaint to be filed against him by the officials of the National Unity Party or NUP. It was actually Kiko who told me. Siya actually nagsabi sa akin. Tuwang-tuwa kasi marami siyang kaso. So sabi ko, hindi nakakatuwa. Yan kasi mabibisi ka. Kasi tuwang-tuwa siya, sabi niya kung makulong daw, it will be a political persecution. Parang gusto niya magkaroon ng maraming kaso. Si Kiko talaga. Members of the NUP, chaired by House Deputy Speaker and Antipolo City Representative Rolando Puno, announced that they will file an ethics complaint against Barzaga, who was their former member. Puno took particular offense at Barzaga's disrespectful and objectifying remarks about women in his Facebook post. The NUP chairperson said Barzaga violated the House Code of Conduct and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Republic Act 6713. Engage in unethical conduct that may constitutes a violation of Article 142 of the Revised Penal Code, inciting to sedition, and committed acts prejudicial to the best interest of the service. Kaya, nag-post si Kiko Barzaga ng tinatawag niya kanina na may posibleng makasuhan siya ng maraming kaso, and the same time, removal from Congress. Wawa naman to si Kiko Barzaga. Uy, naawa naman to ni Meow Meow. Paano yan, Meow Meow? De, goodbye ka na. Diba? Ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Pusang nakukulong. Obviously, martial law and fight against corruption and oppression. Pero yung mga magnanakaw na si Romualdez at co, tapusin na natin ang paggagago ng gobyerno. Ikulong ang mga taong magnanakaw sa pondo. Pero si Congressman Meow Meow, nilabanan lang niya ang Marcos administration, ipakukulong na. Yan mga kabibig. Yan ngayon si si Congressman Kim. Yung nagsabi ka ng totoo pero ikaw pa ang kakasuhan samantalang mga magnanakaw ng pondo ng bayan na bilyon-bilyon di maimbestigahan at di magawang kasuhan. Nasaan ang hustisya? Your principle and integrity will live through eternity. Saludo kami sa iyo, Congressman Meow. At aside from that mga kabibig, grabe itong si Congressman Meow. O bakit? Pati si Chel Jokno. Si Chel Jokno, na alam mo naman very demure. Ito lang yung pagsupalpal ni Kiko Barzaga kay Chel Jokno. Baka hindi gusto ni Kiko Barzaga. Ito na. Ito yung sagutan nilang dalawa. Sabi ni Chel Jokno, hindi natin pwedeng hayaang makaligtas ang mga nasa likod ng iskandalong ito. Dapat natin tiyakin na sila'y maparusahan at maipakulong dahil sa kanilang ginawa. Ito naman ang sagot ni Congressman Meow Meow Kiko Barzaga. Pero nang umapila ako ng suporta para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Speaker Romualdez sa flood control, humiling ako ng tulong mula sa iyo. Naalala mo ba ang ginawa mo? Wala. Oh my goodness. Hala, Chel Jokno, napahiya ka tuloy nito. Lumapit pala si Congressman Meow Meow sa'yo pero dinedma mo lang. Hindi mo siya tinulungan. Kaya ngayon, back to you ang nangyari.
Nako. So yun, kabibig. Na back to you. Nasampal si Attorney Jokno, Chair Jokno, na humingi pa lang ng tulong itong si Kiko Barsaga kay Chair Jokno nga, tulungan mo naman ako. Kailangan nating tulungan mo ako para suporta, para imbestigahan itong pagkakasangkot ni Speaker Martin Romualdez sa flood control. Pero anong ginawa ni Chair Jokno? Tinalikuran niya si Kiko Barsaga. Ngayon, ang hilig na nilang magpa-epal-epal, nag-comment na hindi natin hayaang makaligtas ang mga nasa likod ng iskandalong ito. Pero nung humingi ng tulong si Kiko Barsaga, walang ginawa. Walang imik kasi bakit? Takot ka na ma-associate yung pangalan mo kay Kiko Barsaga? Takot ka na madungisan yung pangalan mo sa ginawa ni Kiko Barsaga? Takot ka ba, Chair Jokno, na malaman ng katotohanan kung ano ba talaga ang nasa likod din yung pagkatao? Buti pa Kiko Barsaga. Wala. Kita natin kung sino siya. Humingi pala. Uy, yun na, nagkabistuhan na. Bistong-bisto na ang galawan ng mga kakamping. Magaling lang magsalita, ganyan, ganito, ganyan. Pero pa-aksyonan mo, hindi a-aksyon. Ngayon, binasag ni Kiko Barsaga ang totoong pagkatao ni Chair Jokno. So anong reaction niyo mga kapibig tungkol dito? Diba? Nakakawindang. Yung paniniwala ang mga kakamping na ang galing ni Chair Jokno, lumalaban para sa bayan. Pero isang congressman Meow humingi ng suporta kay Chair Jokno na tulungan mo ako para imbestigahan si Martin Romualdez sa Curaco tungkol sa anomalyang flood control project. Hindi umime, hindi pinasin si Congressman Meow. Sabi ni Congressman Meow dito, pero nang umapila ako ng suporta para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Speaker Romualdez sa flood control, humiling ako ng tulong mula sa iyo. Naalala mo ba ang ginawa mo? Wala kang tulong na ibinigay sa akin. Tinalikuran mo lang ako. Agay! Alam nyo na. No need to explain furthermore. Ay, kilala nyo na. So yun, kabibig ang ating libak-libak for today. Ano ang iyong reaction sa pagtakwil, lantarang pagtakwil ni Senator Amy Marcos kay Liza Marcos? Grabe, no? Social media talaga ginamit ni Senator Amy Marcos na hindi ko naman kapamilya yan eh. Si Kiko Barsaga excited ng makasuhan yata, sabi ni Janet Garin. At kung makasuhan si Kiko Barsaga, matatanggal ba siya sa Kongreso? Katulad kaya siya ni Teves? Ano mas uunahin ng gobyerno? Bawiin si Zaldico or kasuhan si Kiko Barsaga? Yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!